Sumuko sa Armed Forces of the Philippines ang 8 miyembro ng New People's Army. Hinikayat naman ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año ang iba pang miyembro ng rebeldeng grupo na sumuko na rin sa pamahalaan, lalo na't hindi naman mananalo umano ang mga ito sa kanilang laban. Ang ulat mula kay Lala Babilonia. Hinihikayat ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año ang mga miyembro ng NPA na sumuko na lang dahil hindi naman daw sila mananalo sa kanilang laban. Ani Año, hindi naman kasi ganun kalakas ang pwersa ng NPA. Well, perception lang na malakas sila. But look at their strength, look at their influence. Everybody would believe that for the next 50 or 100 years, they will never win. That's why I'm telling them, this is the best opportunity, yung peace negotiation. Why did they spoil that chance? Sa kasalukuyan, 8 ng miyembro ng New People's Army ang sumuko sa AFP kasama ang kanilang mga armas. The NPA on the ground kasi hindi naman lahat sila gusto yung gaytong nakikipaglaban. Ang tagal na nito It's about time really to stop this. Samantala, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang AFP na babalik ulit sa usapang pangkapayapaan ang pamahalaan at ang makakaliwang grupo. Yun ay kung bibigyan umano ng mabigat na dahilan ang gobyerno para ibalik ang usapan. Isa na raw ang muling pagdeklara ng kaliwa ng tigil putukan. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Ako po si Pablito Pinat. May sapat na taong gulang, naninirahan sa Barangay Kasispalan, Tagkoyang, Quezon. Ako po ay naugnay noong 2006 na naging isang organizer. Ako po ay bumubuo ng mga grupo na kababaihan, kabataan at sasaka. 2007, ako po ay nawantid ng kasundaluhan at sumama ako sa hanay ng hukbo dahil sa takot. 2007, June 27, yung aming grupo ay napalaban sa Bayabas at naiwanan ko yung aking gamit at doon ako nakilala na alias Kasalim. Sa pangyayaring yun, sa labanan, kami nagkahiwalay at ang aking naging kasama na laang doon sa Siam ay kami 3 na. Sa kasalukuyan, ako'y nabalitaan sa lugar ng Timberland at sabi sa mga masa na ako'y sumurinder na. Balit lumipas yung 5 buwan ay patuloy pa rin akong humahawak ng armado. Ngunit sa mga kasama, mayroon akong hindi nagustuhan dahil sa yung kanilang hanay ay hindi na tama yung kanilang mga pasunod. Kaya naisipan ko na ako'y bumaba at sumurinder sa sundalong 74th IB kay Lieutenant Bugoy. Nung ako'y nasa 74th IB na, nagkaroon na ng peace process at hinawakan ako ng peace process. Ang tulong na nagbigay sa akin ng gobyerno yung livelihood na kasalukuyan ay puhunan para sa pagbabagong buhay. At ito po hanggang sa kasalukuyan ay mayroon pang natitira din na sabi unti-unti pang nagiging puhunan. Nung ako'y nagbalik loob na sa gobyerno, ang masasabi ko sa kasundaluhan, ipagpatuloy nila yung magandang mga layunin para sa mga kasama pang hindi bumababa, ay ako'y nananawagan na maganda ang panawagan ng mga sundalo na magbalik loob na yung mga naliligaw ng landas
para sa kapayapaan ng ating bansa. At kalimutan na yung digmaan at ito ang nagiging dahilan ng, sabi nga, isang dulot din ng kahirapan ng mamamayan. Kaya ako'y nananawagan sa mga kasama na nasa kabundukan pa na sana kung nasaan man kayong lugar, ang aking panawagan ay makarating sa inyo at magbalik loob na kayo lahat. Yung mga sumusuporta pa sa mga mamamayan, sa komunista, sana ay kalimutan na ninyo at huwag na kayong magbigay para sa ganun ay mawala na sila ng pag-asa at sana ay maisip na nila na magbalik loob na sa gobyerno. At ang walang katutunguhan kung puro digmaan, marami nagbubuhis ng buhay na mali sa kanilang mga hadikain at layunin. Yun lang po at maraming salamat sa mga kasundaluhan. Ako si Rinaldo Luwalhati, naninirahan sa Barangay San Tomas, 48 years old. Kasalukuyan. Wala po sa oras magsasaka. Ako po ay naugnay ng mga kasama noong 1973 at nakilala ko po ang Armado Paitibaka. Noon po ay ako ay naninirahan at naugnayan hanggang sa kasalukuyan po ay ako po ay nagkaasawa at napunta ng Gumaka at naugnay ulit na napasama sa mga rally-rally at ugnay hanggang sa ako po ay magkapamilya at bumalik na sa Tagkawayan at manirahang muli at naugnay ulit. Pasimula po noon ako po ay kumilos bilang armado at mga kasama na ako po ay naugnay na pinakilos nila na hanggang sa kasalukuyan po nung ako po ay naugnay at ako po ay kumilos na hanggang sa aking pagbaba at bumalik sa pamahalaan, ako po ay nagkamayroon na po ng aral na ang aking pala pong sinampahan ay hindi naman po pala sadyang makakatulong. Nakaranas po akong humawak ng sandata at hindi naman po ako napalaban na nakasama sa labanan. Ang aking pong pagbaba sa kadahilanan po ang aking pamilya ay hindi kayang suportahan talaga ng mga kasama. Hanggang sa ngayon po na hindi nila na kayang masuportahan, yun po yung ang mga kadahilanan ng aking pagbaba. At pinananawagan ko po sa aking mga kasamahan na hindi po ang gobyerno ay sasabihin yung malupit. Ngayon po ay napakababait na at sila po ang makakatulong dun sa mga kasamahan kong naliligaw ng landas. Para doon sa binabanggit nila na malupit ang mga kasundaluhan at ang gobyerno, malaki na po ang pinagbago nila hanggang sa ngayon. At kung naliligaw man sila ng landas, ay hinihimo ko para matulungan at mabago ang kanilang paniniwala laban sa gobyerno. At ito po ang tunay na makakatulong at magbibigay ng mga magandang kinabukasan sa ating pamilya. Lahat ng nagawa ng gobyerno ay aking pong pinasasalamatan. Nung ako po ay bumalik na at nagbalik loob dito sa pamahalaan, ay malaki po ang aking pag-unlad at pagkilala sa mga nagbigay ng tulong sa akin mula sa gobyerno hanggang sa kasundaluhan na hindi na po sila nakitaan ko ng marahas na hakbang para sa uring magsasaka. Kaya po, inihimo ko ang aking mga kasamahan kung sila man po ay nasaan. Mali po yung paniniwala ninyo na sila ay malupit o kayo ay sasaktan. Pinipilit ko po sa inyo na magsikap na kayo na bumaba para kayo, huwag na kayong maniwala doon sa binabanggit na kayo ay mas sasaktan o mamamatay. Basta ang mahalaga, pilitin nyo na po at wala dyan ang tunay na
solusyon. Ang solusyon ay narito sa kapatagan at ang gobyerno ay handang tumulong sa atin para mabago na ang sistema at wag maniwala na tayo ay tutulungan ng mga matataas ng kanilang kung sino man sila ay hindi na po dapat kayong maniwala mga kasama dahil tayo po ay walang makukuhang tulong pasimula sa kanila.